Ang bilis naging toxic. Ang ganda na sana ng panalo ng Gilas Pilipinas. Parang bakit nagkaroon bigla ng issue? Anyway guys, pag-usapan po natin itong Gilas Pilipinas versus New Zealand luto issue. At pag-usapan din natin si Kai Sotto. Ang tanong ko sa inyo, ang Pilipinas po, kinukonsider yan na one of the best fans. Pero do you also agree na sometimes we can be the worst fans? Grabe naman kasi tayo, no? Well, I'm not saying na tama yung comment po ni Webster, no? Pero big deal. Naging big deal kagad itong issue na ito. Pag-usapan po natin yan at si Kai Sotto, ito yung maganda ngayon usapan. Iba talaga tayo magbuhat ng mga idol natin pero iba rin tayo talaga mag-drag down. Real talk yan, pag-usapan natin. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented to you by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay, so shoutout muna sa Arena Plus. Thank you for sponsoring this. And parang yung Arena Plus kasi nga Astig ni Scotty Thompson. Ganda ng laruan. Kaya gusto mo rin maging Astig at gusto mo sumuporta, alam mo na. Please PM me sa aking page para mapag-usapan natin yan at baka magka-bonus ka pa. Yan, okay. Let's start the topic by mentioning na bukas po Sunday, November 24, laban po ng Gilas Pilipinas against Hong Kong. Sana hindi natin i-underestimate. Although karamihan sa atin nagsasabi na kaya naman yan, sir. Hong Kong lang yan. Hong Kong galing sa iyo. Hindi ko alam kung maglalaro si Justin Brownlee or si Kwame ang ilalaro. But nonetheless, sana manalo pa rin tayo. Kasi pag nanalo tayo, yan, sure na talaga. November 24, MOA yan, ha. Mag-live discussion din ako, commentary. Hindi po yung play-by-play kasi baka makapirate tayo. Bawal yata yan, eh. Bakit yung iba naman, di nyo pinapagalitan ako kinaka-copyright nyo? Anyway, wala namang problema. Trabaho is trabaho. Basta discussion lang tayo. Pag papapasok po ako magbigay ng mga reaction, ano? Pero hindi natin masyado gagalingin yung commentary. Okay, tsaka patrivia tayo. Anyway, pag-usapan na natin. Simulan natin yung yung luto comment ni Webster. Anyway, may stats dito para makita nyo. Kasi usually luto dahil siguro maraming tawag. Parang ganun usually interpretation nun. Naluto nga ba ang New Zealand? Alam mo, sumikat kagad yung comment. Actually, comment lang naman ni Webster. No? Yung isa sa pinakamagaling post sa New Zealand. Nag-comment lang na hirap manalo pag parang luto ang dating. Sa akin, sa pananaw ko, hindi naman. Although bias ako dahil Filipino ako, people would say bias. I think that the game was played well. Although, of course, hindi naman talaga nawawala. Kahit tayo mga Pilipino, even us Filipinos, when we play or fight or when we go outside the country and play, we will always have that comment. But the only difference is that does like New Zealand or other fans from other countries attacked us? Do they highlight? Grabe tayo mang bash. Actually, Philippines is number 1 sa social media. Ang galing natin mag-angat ng mga atleta, ng mga players natin, ng team natin. Pero we're also sometimes, and ako alam ko to kasi sa boxing world, sa basketball world, grabe rin tayong hater. Grabe din tayong bashers. Para tayong yung pag naaapi tayo, para tayong nami-personal talaga. Minsan hindi na constructive. Talaga naman, totoo naman, aminin na natin. And honestly, it's supposed to be not a big deal. It's supposed to be a celebration for us, Gilas Pilipinas. Who cares what he thinks about, if he thinks about na luto or, the referees favoring the Gilas Pilipinas. Who cares? We won. And everyone saw that we won because of us, because of the great shooting of the Philippines. If you look at the stats, no? Our 2-point shooting was 57.8%. They have great outside shooting, but overall, if you look at the stats, kitang-kita naman na talagang we won. And if you look at the the personal fouls, ito naman yung isang pinag-usap. Ang layo naman. Hindi naman ganun kalayo. 15 against 17. So, hindi naman talaga napaboran ang Philippines dyan. No? Talaga lang maganda po ang pinakita na performance po ng Philippines dyan po sa laro na yan. And, aminado, hindi lang siguro matanggap ng news. Ganun talaga pag first time mo matalo, 'di ba? First time sila natalo sa Philippines for the longest time. So,
emotional lang din sila. Yun ang sa tingin ko. Siguro, apila lang ako sa mga fans na, I mean, we won. Bakit pa natin gagawin big deal? Pati yung mga media na iba, tayo, syempre, pinag-uusapan natin yan, ganun talaga. Pero, at the end of it all, the reason why I'm saying this, maniniwala pa ba tayo na luto yan? I mean, he could say whatever he wants. That's his rights and that's his feelings. Let's not make a big deal out of this. It is what it is. We won that game. They have a chance to... I think maglalaro pa tayo sa New Zealand eh. Para tingnan natin makabawi sila. Bilang isang fan ng Gilas Pilipinas and of course a vlogger ng sports dito sa Pilipinas, I don't think it's a big deal. We won that fair and square. You can say whatever you want. The fans though, ingat lang din tayo kasi pag tayo binabash, galit na galit tayo pero lakas din natin mabash. Speaking of bash, one of the players that had a lot of bashers before was Kai Soto. Scotty Thompson meron din pero napadulaan na siguro ni Scotty na kaya niya maglaro ng international state. Si Kai Soto, pero ngayon mukhang dami na rin. Kapwa Pinoy na yung basher ni Kai Soto. I think sa ibang bansa hindi naman siguro ganun kadami bashers ni Kai. Pero ngayon guys, Kai Soto, I mean, sabi nga kay Jokic, di ba? The NBA dreams continue, the NBA talks continue. Ang dami po mga fans na nagsasabi, di ba? Even Justin Brownlee saying na pang NBA at least ang kalidad ni Kai Soto. Sa akin, nothing is impossible. But here we go again. Aasa na naman yung mga ibang fans. Wag mo na siguro umasa. Let Kai Soto play like this for a long time because it takes consistency para talaga mapansin. Sa aking palagay, if Kai Soto continues to prove and be like, naalala niyo yung sinabi ko, in order for him na talagang mapansin ng NBA or consider NBA, he has to be the best where he is. And so far, he has proven that, you know, in the Gilas Pilipinas games, he's one of the best. Of course, iba yung Justin Brownlee. But if he becomes the best talaga in Japan or sa Gilas Pilipinas, then, you know, I think hindi patay ang kanyang NBA dream. So, yun lang sa akin. But the NBA talks, of course, di na mawawala yan kay Kai Soto because marami pong naghahangad. Pero no expectation. Let's just hope na he will become the best version of himself at saka the best wherever he is right now. And then, if nangyari yan, then we could really hope na kuhanin siya. Kasi, hindi naman siya kailangan dumanan ng draft eh. Pwede siyang kuhanin diretso kasi napunta na siya sa draft eh. Diba? So, he could be an undrafted center na pwedeng kuhanin po. Especially these days, nauuso na yung mga matatangkad na mga mapayat. Actually, hindi na payat si Kai Soto, diba? Nakikipagbanggaan. Naalala niyo yung sinasabi natin na parang takot si Kai Soto makipagdikdikan. But now, I mean, there's a lot of improvement. There's a lot of things to be happy about para kay Kai Soto. And personally, I still feel na kaya ni Kai Soto na mag-NBA pa rin. Di pa rin nawawala. Okay? Kayo, ano sa tingin nyo? Tsaka tigilan na naman natin. Iba si Webster or ano? Panalo naman tayo eh. I mean, pag panalo, let's celebrate. Pag talo, pwede tayong mag-sour grape. Pwede tayong mga makabawi man lang sa asaran. Pero panalo na eh. Okay, Hong Kong. Panalo din tayo dyan. Salamat guys. Let me know what you think.